Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay August 12, 2021 at hindi maganda yung ating market. So medyo malakas po yung buhos, negative 1.65% pero umabot tayo kanina more than negative 1.8 and then nag-close tayo 6,556.57 naman. So medyo naubusan na po ng kwento yung ating market kasi for the past few days medyo marami tayong good news. Yung ating GDP sunod-sunod po na maganda, yung mga earnings po ng ating mga company is very okay din, majority sa kanila is okay for the first half of 2021. Kaya lang kasi on the side note, di ba, madalas natin sabihin hindi tayo fully bullish dito sa ating market kasi nga po merong threat po ng ECQ at saka ng ating COVID cases. So ngayon nakita natin halos nag-stay na tayo above 10,000. Yung COVID cases natin for the day is umabot po siya ng 12,000 cases, and then marami tayong nababasa is yung mga hospitality, yung kanilang occupational rate is halos puno or puno na po yung iba mga hospitals. Kaya be careful po during this time pag lumalabas po kayo dyan. So ingat-ingat po tayo. Sabi natin health is wealth din, kaya alagaan po natin yung ating kalusugan naman. Anyway, dito sa ating mga stocks, so marami po tayo nakita, nag-drop po karamihan ng kanilang mga price action, nag-profit taking muna yung iba kasi ilang araw na po na dire-diretso. So akala ko nga baka pupunta tayo dito sa 6,700 kasi nga yun po yung direction ng ating market, pero makita mo ngayon nag-support naman siya sa ginuguhit natin na support line kahapon. Yun nga lang is nag-stay ulit tayo below MA 100, indication na may paparating na medyo bearish po dito sa ating market. Tingnan natin bukas kasi yung ating net foreign buying is sumabot naman siya halos 50 million naman. So sumasalo ng pakonti-konti yung ating mga foreigners po. Ayan. So pag-usapan mo natin yung ating mga trending stocks. So si ASEN, so nag-profit taking, si dito ganun din, Apollo. Ito si Apollo medyo malakas yung profit taking. Converge, medyo namula ba yung ating candle, so hindi ko napansin. Si Mondi pala yun, yung nakita ko na medyo mapula yung kandila, plus lumabas na yung earnings. Si Converge okay yung earnings, pero itong si Monde medyo malaki po yata yung loss niya. Umabot siya ng, nasilip ko kanina is negative 164% kung hindi ako nagkakamali, quarter over quarter na comparison po ng earnings kay Monday natin. And then si LRW, so pinag-uusapan na po siya kasi ang sabi naman is ma-expire na po yung kanyang warrants by September 20, 2021. So meron kasi repercussions pag nag-expire na po yung ating warrants. Si Tech wala din masyadong volume, so malakas din yung bagsak. And then pag-usapan po natin ng konti yung ating PSEI index naman. Okay? So as usual guys, kung bako lang dito sa ating trading channel, so wag mong kalimutang basahin yung ating pinaka-disclaimer is personal study lang po ito. Wag mo pong gagamitin as a reason para mag-buy, mag-sell or hold ng stocks. So nag-aaral nga lang po tayo dito sa ating market for education purposes lamang po yung ating review na ginagawa naman sa kanya kasi nga meron pong risk dito sa ating market. So pag-isipan mo na mabuti, marami namang stocks na maganda yung mga earnings. So stay na lang muna siguro tayo sa kanila kasi sila yung may kita. Pero yung mga medyo lugi, hayaan mo muna siya mag-correct and balikan natin pag medyo paakyat na po ulit yung kanilang mga price actions naman. Okay? So as usual po, dun sa mga bago dito sa ating trading channel, so huwag niyong kalimutan mag-subscribe dito po sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. And then, sabi ko sa inyo guys, kung gusto mong mag-join dito sa ating membership, kung gusto mo ng konting guide dito po sa market is pwede naman. So, meron tayong membership button and then message mo na lang po ako pag nag-join ka po dito sa ating Palaboy Trader na membership naman sa kanya. Or, sabi ko sa inyo guys, araw-araw naman, meron tayong upload sa kanya. So, i-check mo na lang po yung ating mga vlog daily para updated tayo lagi sa mga happenings po dito sa ating mga trending stocks. Or meron tayong mga company reviews, meron po tayong mga profit or loss sample trades. Ayan, so kung sa mga examples yung ating mga indicators, so technicals gumagana talaga yan guys kasi kung titignan mo yung galaw ni Mondinisi natin. So meron siyang evening star na tinatawag, di ba? So not so good in the short term. Meron tayong building your fundamentals, so risk management naman to. So meron tayong mga sample na articles, or rather meron po tayong videos naman sa kanya. Yung article is dun po sa ating Bodega Peak na website
naman sa kanya. And then follow mo ko guys dito sa ating crypto. So by any chance is pag nakakaroon tayo ng time sa kanya, nag-upload na po tayo. So for the past few days, meron na tayong 3 bagong video. Sinusubaybayan natin itong si crypto kasi okay yung run up. So medyo maraming setups na lumalabas naman sa kanya. So medyo maganda naman yung yung ilang trades natin sa kanya, pero ewan natin baka mag-correct na rin siya kasi kanina medyo namula-mula yung ating mga cryptos naman. So mamaya silipin natin yung galawan naman. So subscribe ka dito guys and then tingnan mo, meron tayong mga upload sa kanya sa mga mahilig po sa trading or kung gusto mag-invest dito sa ating mga crypto. So meron dito tayong mga news. Halos pares din naman sa ginagawa natin dito sa PSE market. Naka-focus nga lang tayo doon sa mga crypto assets naman natin sa kanya. Okay? So follow mo din ako guys with Facebook account. So tingnan mo na lang. Meron tayong article kanina kasi maganda yung news na lumabas dito kay Jollibee. So check mo na lang. And then yung ating mga vlog. So hinahaluan natin ng konting cryptocurrency at saka yung ating PSE market. Ganun din naman dito po sa ating Facebook page. So, naglalagay din po tayo ng mga posts. Most of them is related sa stock market. And then, yun nga, sinisingit natin yung crypto. Saka, baka merong mahilig sa inyo dyan is, pwede rin naman kasi isang class of asset din naman yung crypto. Kaya nga lang sa akin, ang purpose ko sa kanya is more on trading rather than investing. Kasi nga po, napaka-volatile ng ating mga cryptocurrency. So, maganda kumita sa kanila pag uptrend, pag medyo downtrend, so malakas din naman bumawi. Kaya tamang tamang pasok at labas lang dito sa ating mga cryptos naman sa kanya. So, tingnan natin yung mga na-retweets natin. Medyo marami din tayo na-retweet kanina. Although, medyo busy tayo sa work. Pero, anyway, meron pa rin tayong mga paisa-isa na na-retweet naman sa kanya. So, follow mo din ako dito, guys. Yung mga retweets natin is all related sa mga stocks. Yung mga nakikita natin sa kanya. So, ito yung website natin, guys. So, pwede mo tignan. Bodegapick.com. So, mostly stocks po yung nakalagay dyan. Yung recent na mga ginagawa natin is mga news, pero later on is tutuloy natin yung mga articles naman na nilalagay natin, possible makatulong sa mga traders. Ayan. So ito yung ating COVID cases. So medyo mataas po ngayon, 12,439 new cases. So medyo madami po yan, dumadami po yung ating COVID cases. GG Summit Holdings, ayan, so post 19% growth in the first half. So, di ba? May mga kumikita naman dito sa ating mga stocks. Meron din si GGS. Si Converge, tingnan natin yung kanyang earnings, guys, ha. So, nag-expect ako maganda yung earnings ni Converge natin. So, lumabas na pala kanina, no? So, medyo okay naman yung earnings. Napansin ko kanina pala may letter E na yung ating investor chart sa kanya. And then, sabi dito, Converge profits more than doubled in first half 2021. So, on sustained subscribers. So, dumadami. Siyempre, internet kasi yung pinakamaganda during this time na business or yung ating mining sector. Pero si mining, bumagsak ba kanina? Nung umaga, okay yung ating mining sector naman sa kanya. AGI. Ayan. So, kumikita rin po si AGI. Triples profit in first half of 2021. So, tingnan po natin tong article na to. Ayala Corp posted a double-digit profit growth in the first half. So, okay din siya, si AC. BLL reported net income 3.8 billion in first half 21, 9% year-over-year. So, tignan mo guys, marami tayong mga stocks na kumikita pa rin naman. So, yun nga lang, yung sentiment ng ating market is medyo negative. Ayan, si Miss April merong binulong kanina. First half core profits dropped 13%. So, first half yan. To 4.3 billion due to higher commodity prices, disappointing performance of meat alternative business. Ayan, so medyo lugi pala itong si Monde. So makakasalba na lang sa kanya ngayon is kung meron po siyang malaking dividends na pwedeng ilagay. Pero sa trading purposes, not so good yung nakita natin na yung formation, sabing natin, evening star po yung ginawa nitong si Monde naman natin. So si dito, mga dito na ticks natin. So, itong si China Telecom, nag-delist pala to sa New York Stock Exchange in May. So, wala na pala siya doon. Pero mag-delist naman sa Shanghai Stocks Index natin. So, dito sa bandang Asia, papasok siya. So, meron siyang US 8.4 billion in stocks offering naman. Ayan. So, kung hindi mo pa alam, si China Telecom is yung isa sa majority na foreigner po na investor kay Dito Telecoms
naman natin. So, dati pinag-uusapan natin madalas, di ba, yung mga ownership. So, ngayon medyo settled na siya. Wala tayong masyadong nakita ng mga usapan sa ownership po nitong si Dito Telecoms naman natin. Metro Pacific still keen on Sangli Airport project. So, hindi na tuloy-tuloy itong Sangli Airport po natin. So, AC is okay siya, di ba? And then, Cebu to reimpose strict border control amid COVID-19 spike. So, medyo magbabantay pala sa Cebu. DNL, meron na siyang earnings, plus 134%. So, laki. Year over year. Pero negative 7% versus first quarter naman siya. So, first half, second quarter pala, okay pala yung niya, yung earnings niya. So, positive 74%. Ayan, so medyo okay itong si DNL po natin. AUB, so hindi ko masyadong nakita itong si AUB natin. SEB, ano ba to? 13.792 versus 9.14. Second quarter 6.4 versus 7.9. So medyo mababa yung second quarter pala nitong si SEB natin. And then yung iba pa na nakalist dito. So i-check mo na lang guys So marami tayong na-repost dito si To Trade Asia, yung brokers po natin is marami po siyang nilagay ng mga bagong news naman sa kanya. Okay? So and then guys, kung nag-aaral ka dito sa market and then gusto mo naman lectures or trading community or guide, so meron po tayong Palaboy Trader na Patreon channel naman. So i-check mo na lang po to guys, baka po makatulong ako sa inyong trading journey. Sabi po natin is i-close ko na po siya by this week. Para makafocus na tayo sa ating mga kasama. And then, kung gusto mo ng guide is i-check mo na lang po yung ating Patreon account naman sa kanya. Okay? So, tingin tayo dito sa ating broker na si To Trade Asia. So, refresh natin. So, lahat pala is medyo mapula. And then, medyo ang safe haven sa ngayon is itong si mining. So, nakita mo, nag-bounce naman siya ngayon. 1.47%. So, tapos bumalik yung siguro COVID scare na naman to kasi property na naman. Yung tinamaan is si SMPH, negative 4.14%. Emperador, patuloy pa rin bumabagsak si Emperador natin. So, ano ba yung fair value niya? Overvalued yata to sabi ni Miss April Tan. Si Meg, bumagsak din. LPG, negative 2.86%, SM, negative 2.88%. So, ang kumita lang ngayon, RLC, URC, Jollibee, at saka si TEL naman natin sa kanya. Okay? So, nag-loss tayo. Medyo malaki nga po. 5.12 billion yung transaction, pero yung loss is negative 1.65%. So, hindi masyadong gumagalaw si foreigner. So, siguro bumibili-bili na lang siya kasi ang major na nagbenta po ngayon is locals, 88%. So, laki Ang laki ng participation ng ating locals, and then yung foreigners is bumili pa nga siya 49.4 million. Ayan, so net positive po sila. Kahapon is 6 digits yung pinasok po na capital ng ating mga foreign investors naman. Pero mahina pa rin siya, di ba? So, pero at least sumasalo-salo po yung ating mga foreign investors naman. Okay po. So, tingin tayo dun sa ating charting. Ayan. So, medyo namula tayo and then nagre-retest tayo dito po sa baba ng MA100. Pero ang pinaka-support natin, yung sakto yung ginuhit natin sa kanya kahapon or dito naman sa ating MA20. So, tingnan natin bukas, baka naman meron siya rebound kasi medyo malakas po yung ating bagsak for the day. Ayan, so medyo ito na yata yung correction natin kasi ayan bumalik tayo sa ilalim po ng RSI 50. So, not so good. So, medyo bearish talaga yung sentiment. And then, medyo nakayuko yung ating MACD. So, open pa rin naman. So, anyway, pag ganyan naman, as long na meron tayong trend direction na nakikita sa kanya, okay lang. Pero pag nabasag yan, antimano, sideways na po yung pupuntahan nitong si PSCI naman natin. Kasi pwede mag-retest siya ulit dito sa 6,400 level naman natin sa kanya. So, medyo kulang na sa naubos na po yung catalyst. So, nag-profit taking na yung iba. Diba, ang dami namang stocks na tumaas after few days. So, halos 2 weeks din naman na maganda yung market natin sa mga rebounds po ng ating mga small caps, mid caps, at saka mga big caps naman sa kanya. Okay, so meron tayong isang news dito. So, ang sabi dito, saying PH economy needs more help. Bangko Sentral of the Philippines keeps interest rates at record lows naman. Ayan, so, hindi na masyadong nagtaas pa ng interest loans yung ating BSP. Which banks use as a basis for their loan pricing decision at 2%. So, sabi dito is
i-maintain niya yung ating interest rates. Ayan. So, medyo, kasi, kailangan kasi ng tulong ng ating mga banks. So, pag binabaan yung mga interest rates, so, mas malaki yung, pwedeng mautang na makasama natin at kaysa taasan yung interest niya, di ba? So, anyway, ngayon, kailangan ng tulong ng ating economy, kaya ganyan po yung ginagawa ng ating Bangko Sentral ng Pilipinas naman. Ayan. So, pwede nyo basahin to guys para maintindihan natin kung ano po yung action na ginagawa ng ating BSP naman para ma-stimulate po yung ating economy sa kanya. Okay po. So, tingin tayo sa ating COVID cases. So, malaki na po. Ingat po tayo. Sabihin natin, 12,000 na tayo per day. Ang average natin is 9,745. So, hindi po maganda yung pinapakita po na itsura kasi nagkakaroon tayo ng papunta na tayo sa breakout ng COVID cases. So, not so good po yung yung nakita natin sa kanya. Hopefully, hindi na tayo lumampas ng 12K pero parang ganun yung pinapakita niya. Uptrend po yung ating 7-day average naman pagdating sa ating COVID cases. So, hopefully makatulong po yung lockdowns na ginawa po ng ating governments naman. So, tingin tayo dito sa ating US market. So, medyo okay naman Medyo green dito sa market. Buti pa sa US market, all-time high lagi. Samantalang sa Pilipinas, wala nang nangyari kundi bumagsak yung ating mga stocks at hindi masyado makarecover. So, okay yung US. Tingin natin mamaya is okay din sila. And then makita mo, bandang Europe is okay naman siya. FTSE medyo namula-mula. Pero the rest is medyo okay naman po yung kanilang galawan naman. And then dito sa bandang Asia, medyo mix po tayo. Merong mapula, merong green. Pero hindi naman ganun kalaki yung mga bagsakan kumpara naman sa Pilipinas na bumagsak po tayo ng negative 1.65%. So, ibig sabihin, yung trading environment is okay globally at saka dito sa Asian markets. Ang problema lang is dito po sa ating local markets. Siyempre, yung ating ECQ, yan po yung iniinda po ng ating market naman sa kanya. Okay? So, tingin na tayo dito sa ating mga trending stocks. So, not so good yung mga reviews pero anyway, kasama po yan. So, kung umakit yung mga stocks natin, may chance bumababa din sila kasi kung merong nagigain, merong nagpa-profit taking, and then yung mga sumasalo, so sila naman yung susunod na hawak po ng mga stocks. Ayan. So, medyo hindi na tuloy yung So, parang pa-correct na itong si ASN. So, wala pa naman yung August 16. So, medyo maaga yata yung profit taking dito kay ASN natin. So, anyway, tingin na pa natin in the long term, okay naman si ASN kasi nag-expand naman siya ng business. Pero in the short term, sabi nga natin, baka sundan nga niya yung ating trading channel kasi nagkaroon siya ng false breakout dito sa area na to nung nakaraan. So, hopefully mag-bounce siya dito sa ating MA20 kasi kung hindi, next support is yung ating or MA9 and then pag hindi pa rin, yung pinaka-support natin sa kanya is dito naman malapit sa ating MA20 naman sa kanya. So, makita mo guys so nag-work yung ating fundamentals or yung ating halimbawa yung ating mga candles, diba, candlestick reading. Pag hindi siya natutuloy, diba, meron tayong evening star, may green, meron tayong inverted hammer, and then meron tayong red candle. So, and then nasundan siya ng negative candle ngayon. So, pa-correct nga po itong si ASA natin as of this time naman. Hopefully, mag-support lang yung ating MA9 or kung hindi naman niya kaya is dito sa ating MA20 kasi okay pa rin naman yung mga lumalabas na news kay ASN. Plus, papasok pa nga lang po siya dito naman sa ating dito po sa ating PSE market as a blue chip candidate naman. Okay? So, tingnan po natin yung ating performance kanya. So, sino mga buyers natin? Si Call Maybank, DBP, yung ating pinaka-main buyer, and then si Regis, at saka si FMS Call, yung ating pinaka-main seller sa kanya. So, nasa na ba si JP Morgan? Ayun, namimili-mili pa rin si JP Morgan naman natin. Pero ngayong araw na to, meron tayong net foreign selling is negative 22.5 million. So, lumabas muna yung iba. Hindi naman ganun kalaki, di ba? So, noong mga nakarang araw is malalaki naman yung pumasok kay ASN. So, meron siya loss ngayon. Ang laki pala ng loss ni ASN. Negative 4.34% naman. Okay? So, profit taking muna yung makasama. Confirm. After magkaroon natin ng inverted hammer formation. Pero intact pa rin naman yung trend, di ba? So, ang tanong na lang dyan, magsusupport ba yung mga na-establish natin na support? Yung 8.9 natin na support, basag na. So, ibababa ko siya ng konti.
dito sa gitna ng MA9 saka 20. Hopefully, mag-support siya dyan or sabi ko nga dito sa ating MA20. Pero overall picture is okay pa naman itong si ASN naman natin. Okay, so next natin, mga D2natics. Tingnan natin itong next na stock po natin. So, natuloy. Tumuloy yung pagkauntog po nitong si dito natin. So, saktong-sakto yung guhit natin. Oh. Tingnan mo. Nauntog siya dito sa bandang taas and then ngayon yung support is 7.8, so halos doon din ang support yung price action, pero para mahina siya, so ibababa ko siya ng konti. Ina-adjust natin yung guys, yung mga support saka resistance based sa mga expectations para alam natin kung saan siya pwedeng magkaroon ng bounce, saan siya pwedeng mauntog, diba? So depende naman sa pattern na pwedeng mangyari sa kanya, kaya medyo nag-adjust po yung ating support levels ng pakonti-konti naman sa kanya. So anyway, yung ating RSI is nag-correct, so hopefully mag-bounce siya bukas. Kung hindi, bearish pa rin siya kasi papasok siya sa ilalim po ng ating RSI 50 levels naman. So tingnan natin yung kanyang price action. Ayan. So meron tayo negative 3.33%. So lalakas ng profit taking ng mga stocks natin ngayon. Meron din siya net foreign selling, negative 2 million. Ayan, so first time na meron nagbenta after a few days na tuloy-tuloy po na net foreign buy si dito. Si Call at saka si BDO yung ating main buyer. And then si Call at saka si FMS naman yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay? So next natin si Apollo. So ano ba nangyari dito kay Apollo? Ayan, so kinain din niya. So dapat pala nag-TP na tayo nung nag-breakout siya. Nagkaroon siya ng failed breakout dito sa ating MA20, and then ngayon balik siya dito sa 0.12. So sabi natin dapat hindi siya bumaba ng 0.08, kung hindi magiging attractive po yung ating FOO naman sa kanya. So may date na tayo, di ba? Sinabi natin kahapon. So double check po natin doon sa ating Twitter. Kung hindi mo alam, meron tayong na-retweet sa kanya sa dates po ng yun nga, yung ating pinaka FOO para kay Apollo naman natin. So tingnan mo, pag medyo bearish talaga yung stocks, mapapansin mo yung RSI 50 ayaw pumunta doon yung ating RSI level naman sa kanya, and then makita mo nagpo-pull back yung ating mga price action. So medyo malakas yan na pullback guys. Lumabas muna yung iba most likely, and then hopefully hindi mabasag yung support natin dito naman sa 0.11 naman. Ayan. So mukhang hindi maganda yung yung ating FOO kasi parang hindi siya pinapansin bagkus binebenta itong si Apollo naman natin. So hopefully makarecover po itong si Apollo. Ang loss natin is laki pala. Grabe pala yung bagsak nitong si Apollo natin. Negative 10.77%. Ayan. So nagugulat ako kasi hindi ko napapansin pag medyo busy tayo guys. And then nakita ko, grabe pala yung mga binagsak na mga stocks natin. Kasi pag sa candle, hindi mo masyadong halata pero pag hawak mo syempre yung stocks, medyo mabigat yan, 10%. So, net foreign buying, 46,000, malit lang. Call BDO yung ating main buyer, and then si Call at saka si FMS, yung ating pinaka-main seller naman dito kay Apollo naman natin. Okay, so yun po yung nakita natin. Next, si Converge. So, di ba maganda yung kanyang income. Hopefully, malift po yung sentiment niya. Kalalabas lang po kasi ng kanyang earnings. Pero alam ko, during the trading, lumabas siya pero hindi nag-react yung price action. Pero anyway, same pa rin naman kung ano yung sentiment natin sa kanya kahapon. Hindi ko yata na-save yung ating mga linya sa kanya. Save natin para makita natin. Kasi halos sakto siya pag ginuhit mo, pag nag-clone ka ng galawan na kanyang price action. So, nagsusupport naman dito sa area to. So, pansinin mo lang to pag medyo nabasag yan, mag-expect ka na dito sa may malapit sa gap yung retest po nitong si Converge. Pero okay naman yung earnings So hopefully, flag formation po yung nakita natin. Maganda makita, magkaroon siya ng breakout para ituloy po yung kanyang massive na galawan naman. So hindi man siya malaki ba yung bagsak nitong si Converge. Negative 1.83. So meron, laki pala ng kaya pala bumagsak yung price action. Negative 186 million. So profit taking po yung iba. Si Salisbury at saka si JP Morgan, and then naglalaban sila ni Credit Suisse at saka ni CLSA. So dalawang big players po yung naghahabulan dito kay Converge ICT. Pero fundamental wise, okay po itong si Converge kasi kita mo naman kumita po siya, meron siyang magandang income.
kasi dumadami po yung kanyang subscriber plus yung RSI is above 50. Yun nga lang, merong konting tingnan natin, hindi pa naman valid na tweezer tops to kasi yung price action nandiyan pa rin naman sa bandang taas natin eh. So okay pa rin naman yung ating MACD. Watch out lang pag nag-break yung mga support levels naman natin sa kanya. Okay? So yung po yung nakita natin. So negative 1.83 itong si Converge. Ayan. So ngayon, ayan, so ito yung pinag-usapan sa akin guys, itong si LRW. So hindi siya pwedeng gamitan ng technicals kasi yung sentiment po ng pag-expire na kanyang warrants ang pinag-usapan sa ngayon. Kaya be careful kasi sabi ni Cole, pwede palang umabot ng 0 yung value netong warrants kung nag-invest ka sa kanya. Tingnan mo guys. So kaya walang gustong bumili sa kanya, makita mo dito yung RSI niya. Nasa 16, 15. Itong si LR kasi mag-expire po yan eh. So meron nakalagay dito LRW expiration galing kay COL Financial. Ang sabi niya is September 20, 2021. We would like to inform you that Leisure and Resource World warrants will expire on September 20. So August and then September, next month na po yan. You may refer to the link for the announcement in the PSE Edge. Ayun. And then, yung important reminders, basahin po natin. After the expiration date, warrants will be delisted and cannot be exercised or traded. So, wala na. Pag hindi na po kasi ang pinag-usapan ngayon, i-extend ba ni LRW yung kanyang warrants? Pero based dito, kung hindi niya extend, mawawalan po ng visa yung hawak nyo na stocks dito kay LRW. So, sabi nga nila, yung iba, papunta na sa exit. Ayan. The value of the warrants decreased to 0 as it comes near the expiration date. So, kaya ba medyo naging naging trending si tech natin. So, meron din siyang warrants, di ba? Pero matagal pa naman yon. Yun nga lang, itong si LRW, mag-expire na po kasi by next month naman. Ayan. So, sabi ko sa mga kasama ko sa patrons for the last few days, wag na po munang i-trade kasi mukhang delikado itong si LRW po natin. So, sabi ng iba, meron naman daw sumasalo kaya hindi man nagsisiro yung price. Pero tignan mo naman yung price action. So, hindi na siya sumusunod sa technicals. Puro buhos po yung nakita natin. Pero, hindi natin ma-list na anything can happen. Pero, ang definite na sure na pwedeng mangyari, matatanggal po sa listing itong si LR, mawawalan po ng visa or pwedeng magiging zero yung value ng hawak mo pag hawak mo pa rin itong si LRW. Ayan. So, kayo na po bala mag-decide kung ano pong gagawin nyo, kung bumibili kayo sa kanya or may hawak pa kayong stocks kay LRW. Pero ako na wala akong hawak sa kanya, hindi na ako bibili kasi alam ko naman magsi-zero siya by September 2021. Okay po. So, wala tayong pag-usapan sa technical ni LRW. Tingnan na lang po natin sino ba yung mga bumibili. So, kung talagang pasiro na siya, bakit meron pa rin bumibili sa kanya? So, yung iba kaya is nag-aantay ng bounce. Ayan. So, siguro, nag-aantay siguro ng bounce yung iba. Meron siya loss ngayon, negative 11.76%. Pero kung titignan mo guys, wala palang foreigners dito, no? So, bawal bang foreigners sa warrants? Wala akong makita, malinis. AAA, FMS BDO, yung main buyer. Call AAA at saka si Diversified, yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Pero ako, hindi ko na bibilin itong si LRW. So, sa akin lang yun guys. So, depende pa rin sa inyo kung ano naman yung gusto nyong gawin sa kanya. Okay po. So, not so good yung ating nakita. Si Tech, ganun din. Pabagsak din siya. So, yung ginalaw natin na laki din niya, no? Kung hindi ka nag-take profits, masasayang din siya kasi umabot siya ng 16%. Pero ngayon is nasa na lang siya, 7%. So, walan din ng optimism. Nagkaroon din siya ng evening star dito, evening star. Kasi sa bandang taas, kaya pa profit taking yung iba. So, nauntog din po, ayan o. Tignan mo, pag talaga yung RSI ay sa 50, medyo malakas po yung yung buhos ng ating mga stocks naman sa kanya. So, anyway, hindi rin ako nag-expect ng bullishness in the short term para kay Tech. So, konting ingat na lang. Medyo sell off po lahat ng volume plus yung indicators is hindi naman siya maganda. So, kung naghahanap pa ng support, yung current area, pwedeng maging support yan. Pag ayaw niya talaga, balik tayo, double bottom dito sa 4.47 pesos naman. So, gaano kalaki? Yung binagsak ni Tech, umabot po siya ng negative 5%.
So, not so good. Si Call Abacus yung main buyer, and then si Wealth at saka si Call yung ating pinaka-main seller. Meron tayong net foreign selling, negative 19,000 kay Certec naman natin. Ayan. So, and then lastly, itong si Monde, di ba sabi natin, hindi maganda yung yung kanyang earnings. So, sabi ko nga, gusto ng iba si Monde, hindi dahil siguro ngayon ang masasabi natin sa kanya, maganda siya kung dividends ang usapan. Pero price action wise, sabi natin, Evening Star, nagganyan po siya kasi siguro na nakatunog na yung iba na hindi maganda yung earnings, and then ngayon is yung confirmation na bearish po yung ating formation. So meron siyang possible na Evening Star formation kay Monde. So nauntog na po tayo dito sa 17 pesos, and then malaki yung chance mag-retest tayo dito sa ating MA9 kasi nga medyo hindi po maganda yung kanyang earnings naman. So tingnan natin yung kanyang earnings So meron ako na post nakita dito. Ang kanyang earnings is negative. Ibig sabihin nag-loss pa siya ngayon, no? So last previous year 3 months 3.3 billion. Tama, 3.3 billion. Pero ngayon laki naman na loss niya, negative 2.15 billion. So, ano ba yung sabi ni Miss April Tan? Meron siyang sinabi dito, bakit nag-loss itong si Monde natin? Higher, due to higher commodity prices, disappointing performance of meat alternative business, brought about by weak sales and increased investment in new product development and consumer marketing. So, nag-invest naman siya. Kaya nga lang, yung result is hindi maganda as of this time. So, check mo na lang Dapat ang perspective kay Monde, medium to long term siya kasi mabigat to. Tapos, ngayon, medyo hindi maganda yung earnings. Alam mo naman ngayon, di ba, ang usapan is earnings. Pero tingnan natin, mahalin mo naman, magbigay siya ng magandang dividendo. So, yun naman yung inaantay natin sa kanya kung yun nga long term yung projection mo naman sa kanya. Kasi sabi nga natin, sa review natin last time, generous naman sa dividends po itong si Monde Nissan naman natin. Okay, so yun lang po yung ating review. So in the short term is medyo pessimistic. Hopefully may konting bounce bukas kasi malakas naman yung yung drop po ng ating index for today naman. So naubos na yung mga catalyst natin. Tignan natin. Hopefully yung mga hawak natin na stocks is merong fundamentals para medyo hindi tayo masyadong kabado pag bumabagsak yung mga price actions naman. Okay po, so yun lang. Bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palawi Trader na YouTube channel, yung ating crypto guys. So every other day nagkakaroon tayo ng update sa kanya, so check mo na lang po yung ating Facebook account, Facebook page, yung ating Bodega Peak na website. Yung ating Facebook account is follow mo ko guys, and then yung ating Patreon is bukas pa siya until this week. So i-close na po natin by weekends. So check mo na lang kung gusto mo po ng konting guide dito po sa ating stock market naman. Okay po, so yun lang. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Kita po ulit tayo bukas.